Isang bansa, isang barangay. Portman friends, oras po natin mga kabarangay. 6:26 in the morning. Siyempre mga kabarangay, sumasama kabarangay. Wala bang aking slogan? Isa maganda morning. Nako, Lunes na naman na mga kabarangay. Pasok na naman yun. Dahil nako, kailangan na naman kumita nating mga kabarangay. Ay nako talaga. Huling linggo na pala ito, no? This is the last week para sa buwan ng Abril mga kabarangay. At syempre next week, 29-30, papalit na naman ng buwan na naman mga kabarangay. Hi sa wakas. I'm so excited, I just can't hide it. Come on. Please naman, magpalit na po ng buwan ngayon. Kasi naman di ba ang init-init nitong ano? Ito pa nga sana no, sa mga kabarangay po natin lumalabas laging dumadala ng tubig kasi nga mainit talaga no. Kasi nga pumapalo ng 43, 44 yung heat index mga kabarangay. So please ingat po tayo mga kabarangay sa mga lalabas po, lalo na yung mga may lalakarin po ngayong Lunes. Magandang umaga po sa inyo mga kabarangay. Siyempre, sa mga gusto po makigulo, text na po sa barangay, text na natin 0950-738-1028 mga kabarangay. Babalik tayo pa tayo dito sa Barangay FM Forever. Welcome back po to the friends. 6:30 na po ngayong umaga. Basa muna tayo ng pabida natin mga kabarangay. Good morning! Sabi ko rito sa ating text line, good morning po. Papa Colette, pabida naman po kami dito sa may Tinigiban. Maaga pang nag-aasikaso dahil busy na naman nga po ngayong Lunes with Jeneline. Ayan po, good morning. Pati sa mga Junakis ko po, si Jan po at si Mark na nakikinig po ngayon. Yan. Oras po natin 6:32. Balik pa tayo mga kabarangay. Oras po ulit 6:32. Oras natin kabarangay 6:49 ngayong umaga. Isang good morning sa mga kabarangay mo nating gising na. Yung hindi makatagal sa kanilang higaan dahil umainit kabarangay. At least positive yun. Ayaw nyo yun, di ba? Maagang gumigising, ibig sabihin, hindi late. Bad trip nga lang. Diba, imbis na mas mahaba-haba pa yung tulog, mas masarap-sarap pa sana yung tulog, hindi na lang. Kasi nga, ang init, di ba? Ultimong gabi, kakagabi, no? Mainit. Kasi ngayon, syempre, madalas yan pag madaling araw, tipong malamig yung panahon, di ba? Malamig yung hangin. Hindi! Ano mo yung naghahalo na yung init saka yung lamig sa mga oras na yun. Around 5:30, ganun, mga 5:20, ganun. Nagsasama na. Ganun siya kainit ka barangay, kaya sana naman please. Ay, patapos na tong buwan na to. Ay, sa mga kabarangay, dahil po dyan, pag-uusapan po natin for today. Mga kabarangay, pag-uusapan po natin ngayon mga kabarangay. Sa tinagal-tagal na natin sa panahon ngayon kabarangay, ang dami na nagbago, di ba? After ng 2020 na pandemya, ang dami talagang pagbabago na pangyayari mga kabarangay. At isa sa mga pagbabago na pangyayari ay patungkol sa utang. Kamakailan at sa mga ilan pang balita mga kabarangay, naiiba na po ang pangyayari kung saan mas marami na po ang mga nag-utang o yung mga umutang, sila pa yung galit. Sila pa yung nananakit. Diba sila na yung nananaga, nananapak. Dahil dyan, naisip ko tuloy mga kabarangay na kailangan natin pag-usapan ito. Pag-usapan po natin mga kabarangay, alin nga ba sa dalawa ang mas nakakahiya? Umutang o magpautang? Ulitin ko mga kabarangay, alin sa dalawa ang mas mahirap? As mas nakakahiya? Ang magpautang
o umutang mga kabarangay? Sa iyong kasagutan, pamida 0950-738-1028 mga kabarangay. Yan po ang pag-uusapan po natin. Alin nga ba sa dalawa ang mas mahirap? Magpautang o umutang? Oy, iba na ngayon eh. Iba na ngayon. Alam mo, may nakita akong post, ganito kabarangay ah. Ito ang sabi niya sa post niya. Sabi niya, ano yun? Ang tawag doon? Sinisingil mo ako kasi wala ka ng pera, gano'n. Aba, bakit ikaw yung siya ba yung matapang? Kasi ganito yan kabarangay, responsibilidad yan kabarangay. Ang pagbayad po kabarangay. Diba? Kaya nga po sinisingil kasi hindi naman po siningil ka nun dahil trip-trip lang po no. Talaga kailangan mo magbayad. Diba? Iba na ang panahon. Iba na ang panahon yun. Kakaiba, grabe. Dahil dyan, basta tayo kasagutan pamida ng ating mga kabarangay. Sabi dito, Papa Kulit, good morning po. Nakakahiya nga po magpautang. Nakakahiya na po magpautang ngayon kasi pag ikaw yung nagpautang, Papa Kulit, baka saktan ka po. Tama ba? Magpautang. Kasi pag siningil mo na, di ba? Pag siningil mo na, yun na. Ikaw na yung pag singilan time, di ba? Ewan ko na. Hindi ko matanto. Lalo na yung mga nagbibigay ng date ng ganito ganyan. 'Di ba? Para lang makautang, 'di ba? Para lang makautang ka barangay. 'Di ba? Magsasabi ng ganito, ay ganitong date ako magbabayad, tapos hindi magbabayad sa ganung date. Huwag po kayo magbigay ng date kung hindi niyo po talaga kaya. Huwag niyo kayo magbibigay ng date. Hindi niyo naman kaya eh. Kasaawayin niyo, 'di ba? Paano? Kasi yun nga siya sabi ko mga kabarangay, hindi lang pera ang inuutang dyan. Pati tiwala po, inuutang nyo kabarangay. Okay? Ay, siya, babalik pa tayo mamaya dito sa Barangay FM. Forever! Welcome back, Podcast Friends! 6:58 mga kabarangay. Good morning sa mga gumising ngayon na pagod na agad daw. Para sa araw na to. Grabe naman. Hindi pa ka nagsisimula. Yung buong araw, pagod na siya. Yung iniisip niya pala yung gagawin niya sa buong araw. Ay. Pinag-uusapan pa rin mga barangay, nga ba sa dalawa mas nakakahiya ang umutang o maningil ng utang? Kaya kasagutan pamida 0950-738-1028 mga kabarangay. Good morning sa mga kabarangay din po natin, mga nag-aasikaso na po ngayon, busy na. Magandang umaga. Sabi ho rito, Papa Kulit, sa panahon ngayon nakakahiya na po talaga maningil ng utang. Kaya wag ka na lang magpautang. Diba? Kaysa magpautang ka, kaysa ganunin ka, wag ka na lang magpaano, diba? Ito na nga itong nagiging diba? Kumbaga parang binibigyan mo ng chance yung kabarangay natin, diba? Oo, kung ano man yung dapat niyang gawin, kung ano man yung gagawin niya sa pera doon, tapos yung gaganunin ka pa. Oo, kasi ang brutal talaga. Promise kabarangay. Nakakaano lang na, diba? Siguro yung makipag-away, siguro makipagsagutan yung ganyan. Siguro, maano mo pa may magiging bearable pa eh. Pero yung mga balita mo na maririnig mo na may sinaks, tinaga, sinuntok, binugbog. Hala! Balik na tayo mamaya dito sa Barangay FM. Forever! Oras dating kabarangay, 7:21 ngayong umaga. Good morning and welcome back sa Podcast Friends. Sabi sa survey sa barangay, ayon sa aking nabasa, kailangan daw ng Pinoy ng at least 110,000 pesos para sumaya. Ang sabi ko naman, kulang po yun. Kulang pa.
Siba naman. Sabi ko, baka pwede na rin, 110. Para sumaya, that's the word. Para sumaya, para maging ano. Sa bagay kasi, kung isipin niyo yung mga gastusin, okay na siya. Ang hirap nun. Kada buwan ha, yun ang sabi, kada buwan, kailangan at least meron kang 110,000. Grabe naman, ganun kataas yung presyo para sumaya lang. Sobra naman yun. Dito nga lang, makinig ka nga lang sa Barangay FM, masaya ka na eh. Pinag-uusapan nga mga kabarangay, nga ba sa dalawa mas nakakahiya? Ang umutang o maningil ng utang sa inyong kasagutan, pabida 0950-81028 mga kabarangay. Sabi dito, wala na nga papakulit, iba na ang panahon ngayon. Mas nakakahiya ng maningil ng utang. Kala, yun na yun eh. Kaya hirap talaga maningil ng utang. Naku, promise. Wala na. Baliktad na ang panahon ngayon, kabarangay. Dati, di ba? Nakakahiyang umutang. Kasi lahat ng diskarte, lahat ng gagawin mo para lang makautang. Yung tipong, yung sa chat pa lang eh. Meron na yan agad na parang kumbaga, para maramdaman niya na uutang ka. Na parang payagan ko niyang umutang. Doon pa lang, sa usapan nyo pa lang, nag-aano na yan, nagkakaanohan na yan, nagkakaalaman na yan agad kabarangay. Para puno, pagkunting ano na lang yan, pre, pautang pre. Babagsak yun na babagsak. Oo, magpaparamdam ng sitwasyon, ganito sabay, pautang pre. Kaya minsan, yung mga kumakausap sa akin, ang una kong sinasabi, wala akong pera. Pero huwag nyo sasabihin yun ha. Oo. Hindi ko sinabing huwag nyo sabihin kasi ganito kabarangay. The more kasi na sinasabi nyo na wala kayong pera, the more talaga magkakaroon. Oo, talagang magkakatotoo yun kabarangay. Kumbaga it-attracts kabarangay. Kaya sabihin nyo na lang, kung sakali man may mga ganun na uutang sa'yo, wala kang maipautang sa mga kabarangay natin. May pera ka, pero wala kang pampautang sa kanya. Wala kang extra na pwedeng pampautang. Ngayon, mas nakakaya pong ipagsiksikan ng sarili sa taong ayaw na sa'yo, iyak maulala. Ay, grabe naman! Nay, saan to galing? Babalik pa tayo mamaya dito sa Barangay FM Forever! Potpourri Friends, 729. Basta tayo kasagutan. Sabi dito, good morning Papa Kulit. Mas nakakahiya maningil kasi po ang nagpautang pa ang hindi makaintindi. Ano ba yan? Sabi ni Craig, siyempre po yung maningil ng utang kasi po ikaw yung mag-i-explain ngayon kung bakit kailangan mo kunin yung ipinautang mo sa kanya. Ganyan kakapal yung mga napag-galit na galit. Ikaw pa mag-i-explain. Diba? Parang wala tayong pinag-usapan na sinabi mo mismo, diba? Babayaran mo. I-explain ko pa ba yun sa'yo na sinabi mo na babayaran mo? Balik na tayo mamaya dito sa Barangay FM Forever. 7:45 in the morning. Welcome back sa Potpourri Friends. Sabi nila mga kabarangay, ayon sa survey na naman, may nabasa na naman ako, isa daw sa mga dahilan kung bakit nasisira ang isang relasyon. Alam niyo kung bakit daw? Overthinking. Pag nag-overthink daw yung mga nasa relasyon, yan daw yung pinakamataas at pinakamadelikadong chance na kung saan maghihiwalay ang magkarelasyon. Kaya yung mga kabarangay po natin na nag-iisip ng mga peking senaryo sa utak nila, ha? Bawas-bawasan nyo po yan. Oo, tiwala din naman sa jowa to naman. Diba? Hindi pa ka nangyayari sa utak mo na nangyari na eh. Tipong
Diba? Dahil nga, alam mo yung kung bakit dati, lalo na dati, diba? Yung siguro around 2010, diba? Ang daming mga misis na mahilig manood. Ito, alam po nangyari yun eh. Diba? Ang daming mga palabas sa TV na kung saan ang madalas na topic ay pambababae. Diba? Panlalaki, ganito, ganyan. Diba? Tapos nagkaroon ng yung parang naging twist. Oo, parang ang naging lalaki sa lalaki, di ba? Tapos yun na, lahat na ng kabarangay natin nag-overthink. Yung mga mister, kada hapon, napapasubo sa away kasi nga, pag uwi ni Macy's, kunting lang, bakit amoy ka? Amoy pawis ka? Teka lang, nagtrabaho ako. Di ba? May sinari na agad sa utak. Kaya gano'n, nagkakamali nga. Asya, good morning po sa mga kabarangay po natin on Facebook. Happy Monday morning po galing kay Marvin. Maganda umaga po. Kay Dennis, good morning po. Pabida ko lang po kay Baby Niece na hindi na po kita crush. Wow! Kasi mahal na kita. Wow! Mahal na kita. Ingat po palagi Pams. Na-request naman po ng song na di na babalik. Good morning. Ayan kay Dennis. Happy listening. Yung pinag-uusapan pa rin mga kabarangay ngayong umaga alin nga ba sa dalawa mas mahirap? Ang maningil ng utang o mangutang kabarangay? Sabi rito, mahirap po talaga papakulit ang maningil ngayon sa mga panahon ngayon. Tipong ikaw pa yung mapapaaway dahil lang sa paniningil. Tapos, alam mo, ang malupit pa dyan, yung pinakamalupit dyan, yung magpapahabol pa. Oo. Sige nito ganyan, kausapin mo, puntahan niyo po doon. Pagpunta doon, wala din naman. Di ba, alam mo yung kabarangay, kasi huwag nyo nang pahabain. Kung di ba, kung yung araw na to, kunyari, ang deadline nyo, 30, di ba? 30 ang deadline nyo ng babayaran nyo. On 27, 28, 29, before the date ng nyo, kabarangay, kung wala po talaga kayong babayan, sabihin nyo na. Oo. Huwag yung paabutin pa ng 30, doon pa sasabihin. Kasi lalo bababadrip yung yun ang utang sa inyo Diba? At least doon pa lang, alam na nila, sige, makakabayad. Taasan yung interest, gano'n. Hindi yung pag ganyan, kaya mas lalong nababadrip yung sa inyo yung inutangan nyo kasi nga, para namang pinagtitripan nyo din yun Diba? Imbis na mas okay kayo in good terms, hindi na lang. Kaya ganun dapat, kung hindi po kaya talaga, kunyari sa panahon ngayon, sabi na natin, malaki talaga yung gastusin. Marami pang ginastos. Diba? Marami pang talagang, nagamit talaga yung pera, sobra-sobra. Kumbaga marami talagang kailangan bayaran. Diba? Sabihin mo yung totoo. Means, ang tao naman din na yung, makakaintindi naman din po yan, kabarangay, kahit papaano. Pero kung ganyan talaga, lalo na yung ganyan, babadripin nyo, hindi po talaga makakaintindi yan, kabarangay. Talagang sasarado utak niya, Babalik pa tayo mamaya dito sa Barangay FM Forever. $7:54.55 pala, sorry. Ngayong umaga, alam mo, speak of scam mga kabarangay, marami na rin tayong mga nasabi sa mga sikiting natin. O siguro tayo nakatanggap din ng ganyan. Nung bata pa tayo, na kung saan, marami tayo narinig na ganyan. Yung, alam mo yung pinakasimpleng scam na sinasabi ng mga nakakatanda sa atin, bawal yan sa'yo. Lalo na yung pagkain. Diba? Sasabihin, bawal yan sa'yo. Yun lang kasi, ayaw ka talagang bigyan. Pero alam mo yung pinakamatinding narinig ko. Ito narinig ko din to. Sabi nila, pagtanda mo daw, madali na lang daw makahanap ng jowa. Saan? Aber. Saan? Narinig,
ako, pagtanda mo, mas madali daw makahanap ng jowa. Eh di sana, yung 1,000,000 ng populasyon ng tao dito sa Pilipinas ay hindi po single. Ang dami pa rin kayo single. Diba? Hindi ka naman sinasabing, wag din po kayo magrelasyon, mga pagbata-bata pa kayo. Ay agad, magbukod, kumbaga mag-asawa agad. Pero, scam din kasi. Oo, hindi ko madali, akala nyo. Kaya yung mga kabarangay mo natin, ako sinabi, yung mga nasa 25 pataas na yung edad niyan, yan yung bracket na mahihirapan na makahanap. Maliban lang kung meron talagang alam mo yun, mas okay na pero yan yung 25, mahirap na po makahanap ng relasyon kasi nga, yung mga bracket po na yan, minsan, yung mga nandyan, yung mga babae o siguro karelasyon, lalaki na gusto pa makapagbalikan sa ex, yung mga nasaktan, yung mga sobrang naloko kaya magtiwala sa relasyon, diba? O kaya sobrang mataas yung standard na hinahanap. Nandoon. So yung tatlong yun, ang hirap ha. unlike yung mga nasa 24 pababa, yung mga diba? Yan mabilis, madali lang yan. The reason why kaya madali magkarelasyon kasi nag-explore pa eh. Oo. Tsaka medyo mababa yung criteria dati. Oo. Kaya kung may karelasyon ka, yung mga nasa 23 ganyan, kung meron kang karelasyon yan, huwag mo nang bitawan. Oo. Yung pinag-uusapan pa rin, sabi dito, good morning po, Papa Kulit. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Good morning po. Sabi dito, sa panahon ngayon, huwag ka na lang magpautang. Depende pa rin. Kasi, kumbaga, tulong pa rin naman yan eh. Depende sa papautangan mo, di ba? Sa ngayon, ito ang pinakamalaking, di ba? Ang pinakamalaking sa atin. Yung utang sa atin, pili-piliin natin. Kung sino man yung mangungutang sa atin, piliin natin kabarangay. Yung kaya talagang magbayad. Yung kahit ito na lang yung magiging totoo sa sinabi niya. Yun na lang, 'di ba? Mas okay na 'yun. Siya, babalik pa tayo mamaya dito sa Barangay FM Forever. Ganyan Papa Buloy. Ano naman yung pinapanood mo, Papa Buloy? Ba't ganyan? Ako tinatanong lang kita kung ano yung pinapanood mo. Welcome back sa Potpot and Friends. Oo, 11 na po ng umaga. Grabe yung araw. Grabe kainit, di ba? Akala mo pag-ibig lang nararamdaman mo, init na talaga yan, pre. Pag-ibig ka ba dyan nalalaman? Diba may mga nagsasabi daw, mainit daw yung pakiramdam niya daw kasi pag-ibig daw. Kalokohan. Nag-uusapan mga kabarangay, nga ba mas mahirap mangutang o maningil ng utang? 0950-738-1028. Sabi ho rito, good morning po Papa Kulit. Sa ngayon po, mahirap, parehas po silang mahirap kasi minsan po yung mga uutangan mo po ayaw na rin magpautang. Ay, sabagay, tama din. Oo. Mahirap na mangutang kasi nga sa mga nangyari. Dapat kahit paano yan eh. Hindi naman ganun kahirap eh. Mahirap pa rin naman. Tsaka ito kasi kabarangay, hindi mo rin naman ma-expect lahat ng utangan mo pwedeng magpautang sa'yo. Kasi sila din naman po ay nangangailangan din naman po ng pera kabarangay. Oo, hindi lang naman ikaw. Kahit lahat naman tayo, di ba, sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Kaya nga tayo nagtatrabaho, di ba? Kahit ayaw natin ng Lunes eh. Di ba? Trabaho tayo. Ayaw natin ng Lunes.
Pero wala tayong choice, di ba? Kasi kailangan natin ng pera. So, di ba kahit paano naman sana, di ba sa mga kabarangay din nating nangungutang, di ba? Intindihin nyo rin na yan po yung pera po na yun ay hindi po yan, di ba? Hindi tawag yan, kasabi nga ng magulang natin, di ba? Hindi nga yan pasintabi hindi tinatae, di ba? Kung yan po ay naku ay sus, matagal na po ako sa CR kung ganun lang din. Babalik pa tayo dito sa Barangay FM Forever. Oras 8:28 mga kabarangay. Welcome back sa Podcast and Friends. Wala Isin mo yan. Masakit likod mo Likod mo yan Mga kabarangay tayo na yung yung tipong ako siguro ganun ako Kailangan ko talaga i-remind yung likod ko lagi na magtawag dyan, mag-stand straight, mag-upo ng maayos. O kumukuba-kuba kasi ako Kaya ganun din ba? Padalas yun sa mga nag-uupo no, lalo na pag lagi na sa opisina, kaya masakit lagi likod mo sign of aging na ba yan? Matanda na nga. Dahil dyan, basa muna tayo pabida. Good morning po. Happy listening naman daw po muna dyan. Mga kabarangay daw po natin. Santa Monica. Mga lodis daw po natin na nakikinig po ngayon. Napaalis na kanilang kabahayan ay good morning po sa inyo. Ingat mga kabarangay. Ako sa mga lalabas po ngayon magdala po ng tubig o anumang palaban sa init kabarangay. Babalik pa tayo. Dito yan sa Barangay FM Forever. Last part na po ng ating Pod and Friends mga kabarangay. At syempre bago tayo magtapos, syempre batiin muna natin magandang umaga mga kabarangay po natin mga nasa trabaho na po. Lamig na. Yung iba natin kabarangay dyan. Oo, yung iba aalis. Yung mga pauwi na, di ba? Yung mga tapos na yung trabaho nila. Hindi pa aalis. Init kaya. Duh. Bago tayo magtapos, ihabol na lang lahat ng mga pabida dito. Good morning po. Sabi dito, good morning na lang din po Papa Kulit. Good morning. Kabarangay daw po natin mga nakikinig daw po ngayon sa opisina daw po nila dyan. Sa may San Pedro. Anong pangalan na opisina nyo po kabarangay? Sana sinabi nyo. Anong book? Maraming salamat. Happy listening po. Mga kabarangay pa natin mga nasa trabaho na po ngayon. Good morning mga kabarangay. Well, wala na po kung oras. Maraming salamat po. Bukas ba ulit magkarinigan ako niyong Papa sa umaga. Papa ulit on the radio. Dito yan sa Barangay FM Forever. Good morning.